Welcome coders! Gawa tayo ng Windows Form application. To open natin Visual Studio 2019. Ito na yung ating Visual Studio. Then create a new project. And ito yung ating selection, C#, Windows, and Desktop. So ito yung Windows Form application. Select natin to and then next. So itong ating project name, solution. Gawin natin WF Windows Form application, first project. Remain natin ang location and then solution name natin is remain. Pwede nating baguhin din ito. Place the same solution and project in the same directory, framework, and create. Okay, ito na yung ating open environment. Pwede natin itong liitan. Okay, ito na yung ating form at ito yung ating Solution Explorer at ang properties ng ating form. So, pwedeng palitan natin itong form name at itong ating mga appearance. Dito magpapalit ng font at yung mga text at behavior ng ating form. At ito yung ating Solution Explorer. Saan galing ito at itong ating properties ay dito galing ito sa View. Okay, pag ito ay inyong na-close, ito lang itong Solution Explorer at dito sa baba yung ating Properties window. So ngayon, punta natin itong Solution Explorer. Ngayon dito, mayroon tayong component dito sa ating solution that Windows Form Application First Program, ang Properties, References, Application Configuration, at ang ating Form1.cs. Andito yung ating program at pag-click pa natin ito sa submenu, makikita natin dito ang ating designer at ang designer, ito yung ating class at ito yung ating method na form. Okay? So malinaw na at ating method na form ay mayroong mga components, dispose and initialize sa ating form. Ngayon, pag click natin itong form dito, pwede natin itong sabihin natin ng view code at mag-generate siya ng code. So, click na natin ang F7 or view code. So, ito na yung ating Form1CS program. So, ang ating mga directives, so automatic nang generate ng system at ang ating namespace, solution project name, at mayroon na tayo partial public class Form1. Hindi natin pinalitan ang pangalan nitong Form1 doon sa properties. Pwede rin natin niyang palitan. At ang ngayon, gumawa na ito ng Form1 na method. Wala pa tayong program dito. So, puntahan na natin ang paggawa ng tatlong object dito sa toolbox. So, itong toolbox dito sa gilid nakapark, pwede natin itong i-dock natin siya. At paano natin walang laman to sapagkat wala tayo sa design. So, punta natin itong design. Wag tayo dito muna sa program CS, sa form1.cs. So, punta na tayo sa form1.design. Okay, so pagdating sa design, lalabas na ngayon yung ating toolbox. So, kunin natin itong button, drag and copy. And then checkbox, drag and copy. And label, drag and copy. So, ito yung tatlo muna natin gagawin. Ang label. Palitan natin ang properties nitong button. Balikan natin itong properties ng button. Paliwanag natin na start. Ito yung text. So, palitan natin ito ng start. Palitan na. At itong checkbox, wag na nating palitan siya. At itong label, palitan natin ang ating font. So, ang font natin ng label ay gawin natin 26 at gawin natin 26. Okay. And text box, increase natin ang ating font ng 12 and sans serif. Okay. Checkbox. So, mali ang nakuha ko. Gawin natin ang text box. Sorry. So, text box. Palitan natin ang text box ng sans serif. And then, 16. So, extend natin dito and then the label. Good. Now, pag itong ating, punta natin yung form, magawa tayo ng events, arguments, and then by clicking this start, kung gusto mo click, or dito mismo sa event arguments makukuha, So, dito magkakaroon tayo ng click, ayan, action. So, pag click natin, double click to, or i-click natin to, gagawa ito ng method
no? Constructor. So clinic na natin. Ito na nagawa na siya ng private button click kasi click nga ang ginamit natin. Next, so pag gawin natin din itong text box, ang gagawin natin sa text box ay kung habang nagsusulat tayo dito sa text box, kailangan natin ay change, no? So mayroon tayo dito. Gamitin natin ang property change ng text box. Pag nagkaroon ng text change, click natin yung text change doon sa properties, magkakaroon ngayon ito ng event method at ito yung ating method na text box text change. Okay, next, magko-code na tayo. Ito na yung ating form dialog box. And then mayroon tayong tatlong object. Ito yung ating button, text box at ang ating label. Ang gagawin natin pag nag-start tayo, i-click natin itong start, magkakaroon ng message pop-up na please write any word in the text box. At ang gagawin naman ng text box, iti-display ngayon dito sa label. Okay? Start na natin. Auto-hide muna natin itong toolbox. So, click natin double click natin itong start para pumunta sa program ulit, sa code. And then, display message box dot show. No, ito yung ating method. Show, and then, ang issue natin ay please write any word inside the text box and tulduko it. Huwag kalimutan, end of the code. Now, ito na, i-run natin kung gumagana yung ating message show. So, naka-start lang natin ito. And wait, so nag-compile siya ngayon. Medyo matagal sapagkat first compilation to. So, ito na. Lumabas na yung ating form. And then, start natin. So, lumabas na. Please write any word inside the box. Okay? So, continue natin ang program. X natin ulit to. And then, magkakaroon tayo ngayon ng ating writing dito sa text box. Ang gagawin natin, pag nag-write tayo sa text box, i-display natin sa label. So, ibig sabihin, label, andito na yung ating field sa label, form, at ang text ng label, palitan natin, label.text. So, automatic may intelligence sense equals text box, kasi yung ang name natin is text box 1, and then text. Okay? So, ito na yung ating pag-access ng ating field. Good. And then, pagdating natin sa text box, huwag kalimutan na lagyan natin ng tuldukuwit. And then, okay na siya. I-start natin ulit. At, ayan na yung ating first Windows Form application using button and text box text change. So, pwede rin text box click and then gawin natin yung ating code. So, gagawin na nyo tayo na ang gagawa ng code. So, pinasa lang natin yung ating type na text sa text box papunta doon sa label.text. So, antayin natin yung okay, coders, ito na yung ating outcome. No, i-start natin. Okay, so ang sabi niya, please write any word inside the text box. Okay, and then after that, gawin nating Pilipinas. Okay, so nakikita natin na itong Pilipinas ay sinulat din sa label sapagkat ang sabi nga natin dito, habang may text change, itong ating method, so papasok dito sa program sa line number 27 and then ang text box text ay ating inequate sa left side which is label 1.text. Kaya mayroon tayong sinusulat din ditong Pilipinas, mabuhay ka. Okay mga coders, ito na yung ating Windows Form application.
Next, gawa tayo ng calculator in the Windows Form application. So, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.